Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1951-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa wakas, pagkatapos ng 10 paghinga ay lumipas, ang 2 spiritual pearls sa mga kamay ni Alvin ay nagsimulang magningning na may asul na liwanag, na ibinalita sa mundo ang kanyang innate spiritual root. Talagang mayroon siyang asul na innate spiritual root. Nanlaki ang mga mata ni Wu Yi. Dati, hindi siya naniniwala na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root dahil narinig niya ang balita mula sa Black Turtle Sanctum na si Alvin ay may dilaw na innate spiritual root. Gayunpaman, ngayong nakita na niya ang mga ito ng sarili niyang mga mata, wala siyang pagpipilian kundi paniwalaan sila. Blue innate spiritual roots. Nang makita ang mga resulta ng 2 spiritual pearls sa mga kamay ni Alvin, si Bruce ay nasa kawalan din. Nang manumbalik ang kanyang katinoan, sa loob-loob niya ay isinumpa niya ang Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na sumubok sa innate spiritual root ni Alvin noon. Talagang napagkamalan niya ang isang martial Dao prodigy na may asul na innate spiritual root bilang isang pangkaraniwang tao na may dilaw na innate spiritual root. Hindi lang sinabotahe ng Elder na iyon ang pag-unlad nitong martial Dao prodigy, kundi itinulak pa niya siya palayo sa fire worship sect. Alvin, bakit hindi mo ako tanggapin bilang iyong Panginoon at sa halip ay sumali sa Vermilion Bird Sanctum? Tiningnan ni Wu Yi si Alvin na may singkit na mga mata na may bakas ng pag-asa. He revealed a smile na sa tingin niya ay mukhang mabait. Sa kasalukuyan, tila nakalimutan na niya ang kanyang sama ng loob kay Alvin. Sa sandaling magsalita siya muli, hinihiling niya kay Alvin na maging kanyang disipulo. Sa Fire Worship Sect, isang martial Dao prodigy na may asul na spiritual roots ay palaging inaaway ng Silver Flame Elders upang kunin bilang isang disipulo. Bilang Silver Flame Elder sa Vermilion Bird Sanctum, natural, hindi exception si Wu Yi. Wala nang natitira para sa iyo sa Black Turtle Sanctum. Sinaktan mo na ang maliit na Argus na iyon. Maghahanap ka lang ng gulo kung patuloy kang mananatili sa Black Turtle Sanctum. Kung handa kang tanggapin ako bilang iyong Panginoon, hihilingin ko sa Lord Sanctum Leader ng Vermilion Bird Sanctum na makipag-usap sa Lord Sanctum na pinuno ng Black Turtle Sanctum at dalhin ka sa ibabaw ng Black Turtle Sanctum. Ang boses ni Wu Yi ay naglalaman ng isang pahiwatig ng pagkaapurahan nang magsalita siya. Habang si Alvin ay nasa dilema dahil balak niyang tanggihan ang alok ni Wu Yi, agad na nilingan ni Bruce si Wu Yi at nagmura, bullshit. Si Alvin ay isang martial Dao prodigy mula sa Black Turtle Sanctum. How dare you try and steal him away in front of me? Do you think I'm dead? Bruce, paano mo nasasabi iyan? Bahagyang nalungkot si Wu Yi nang marinig niya ang mga salita ni Bruce. Sinabi niya ng may tuwid na mukha, sa kasalukuyan, walang sinuman sa 4 symbol sanctums ang hindi nakakaalam tungkol sa sitwasyon ni Alvin sa Black Turtle Sanctum. Kung si Alvin ay patuloy na mananatili sa Black Turtle Sanctum, sino ang nakakaalam kung kailan siya papatayin ni Argus? Hindi tulad ng hindi mo malalaman ang isang Argus na walang kapantay na paraan para makamit ang isang walang kapantay na paraan. Mga layunin. Noong nakaraan, inakala niyang si Alvin ay isang pangkaraniwan lamang na may dilaw na innate spiritual root. Kaya't naglalaan siya ng sarili niyang sweet time para harapin siya. Gayunpaman, kung matuklasan niya na si Alvin ay nagtataglay ng asul na spiritual root, tiyak na gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya para mawala si Alvin. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagsama-sama ni Wu Yi ang kanyang flame territory para hadlangan ang paningin ng lahat. Kung natuklasan ni Argus na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root, natatakot siyang patayin ni Argus ang martial Dao prodigy na ito sa duyan. Sa makatuwid, sa palagay ko pinakamainam para kay Alvin na pumunta sa Vermilion Bird Sanctum. Masyadong mapanganib para sa kanya na magpatuloy sa pananatili sa Black Turtle Sanctum. Pagkatapos ng lahat, malalaman ni Argus ang tungkol sa kanyang asul na innate spiritual root sa madaling panahon, sabi ni Wu Yi. Pagkatapos pakinggan si Wu Yi, iba't ibang ekspresyon ang lumipad sa mukha ni Bruce. Elder Bruce, alam kong balak mo ring kunin si Alvin bilang iyong disipulo. Ang dahilan kung bakit hindi mo sinabi ang anuman ay dahil sa alam mong hindi mo siya mapoprotektahan mula kay Argus. Hayaan mo siya. Hayaan siyang sumali sa Vermilion Bird Sanctum. Hindi maglalakas loob si Argus na kumilos ayon sa gusto niya sa Vermilion Bird Sanctum.
Pinayuhan ni Wuyi si Bruce. Humph! Ngumisi si Bruce. Bagaman hindi ko magagarantiya na mapoprotektahan ko si Alvin, hindi ito nangangahulugan na walang sino man sa Black Turtle Sanctum ang makakapagprotekta sa kanya. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Bruce, nanlaki ang mga mata ni Wuyi sa pagtataka habang nagtanong, plano mong ipakilala si Alvin sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Tama iyan. Tumango si Bruce. Elder Bruce. Naging balisa si Wuyi nang makita niya kung gaano kaseryoso si Bruce. Talagang ayaw niyang hayaang makalusot sa kanyang mga daliri ang gayong talentadong tao. Pakiusap, isaalang-alang ang aking edad at ang katotohanang wala pa akong disenteng direktang disipulo. Ibigay mo sa akin si Alvin. Ako, si Wuyi, ay may utang na loob sa iyo. Talagang tatandaan ko ang pabor na ito. Si Alvin ay hindi nakaimik habang pinapanood niya ang eksenang nangyayari sa kanyang harapan. Hindi man lang hiningi ni Wuyi ang kanyang opinyon mula sa simula hanggang sa huli. Si Bruce na naiinis sa kung gaano ka-persegido si Wuyi ay nakita kung gaano kawalang kibo si Alvin, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Mabilis niyang sinabi, Elder Wuyi, walang saysay na sabihin sa akin ang lahat ng ito. Kung si Alvin ay hindi payag na manatili sa Vermilion Bird Sanctum, itali mo ba siya dito? Sa aking palagay, mas mabuting tanungin mo siya kung ano ang gusto niya sa halip na subukang hikayatin ako. Maling paraan ang ginagawa mo. Sa mga salitang ito, agad na itinulak ni Bruce ang problema, Wuyi, kay Alvin. Nang lumingon si Wuyi sa kanya, si Alvin ay may apologetic na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, Elder Wuyi, pasensya na. Nais kong manatili sa Black Turtle Sanctum upang makabisado ang ipinagmamalaki ng Black Turtle Sanctum na divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Ang Black Turtle's Barrier ang tanging dahilan kung bakit nananatili si Alvin sa Black Turtle Sanctum. Ang kulang na lang sa kanya ngayon ay isang mataas na defensive na divine ability. Bilang numero 1 defensive divine ability ng Fire Worship Sect, ang Black Turtle's Barrier ay walang alinlangan ang pinakaangkop na defensive divine ability para sa kanya. Tama. Halos nakalimutan ko na si Alvin ay napakatalino din sa pagmaster ng divine abilities. Na-master mo na ang 3 high-grade divine abilities, agad na sabi ni Bruce bago pa makapagsalita si Wuyi. Tumingin siya kay Wuyi at nagpatuloy sa pagsabi ng nakangiti, Elder Wuyi, kung hindi ako nagkakamali, ang pinapahalagahan na divine ability ng Vermilion Bird Sanctum ay mukhang hindi mas malakas kaysa sa high-grade na divine ability na kilusan na pinagkadalubhasaan ni Alvin. Dapat kalimutan mo na lang ang pagkuha kay Alvin para sumali sa Vermilion Bird Sanctum. Naging matigas ang ekspresyon ni Wuyi nang tumingin siya sa determinadong tingin ni Alvin. Napabuntong hininga siya. Fine, fine. Maya-maya, walang magawang iwinagayway ni Wuyi ang kanyang mga kamay, na parang na-deflate na lobo. Parang may edad na siya ng ilang dekada. Elder Wuyi, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paglutas sa krisis na kasalukuyang kinakaharap ni Alvin. Sabi ni Bruce habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nabawi ni Wuyi ang kanyang katinoan nang marinig niya ang mga salita ni Bruce, at naging solemn na rin ang kanyang ekspresyon. Dahil si Alvin ay nagtataglay ng isang asul na innate spiritual root. Ayon sa hindi sinasabing mga patakaran ng Fire Worship Sect, ang krimen na kanyang ginawa ay hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, kailangan pa rin nating magpakita ng palabas at parusahan siya. Kung hindi, mahirap harapin ang iba. Nagkatinginan sina Wuyi at Bruce bago sila nagkasundo. Unspoken rule. Kumaibat ang sulok ng labi ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Wuyi. Alam ni Alvin na ang Fire Worship Sect talagang pinahahalagahan ang mga mahuhusay na henyo at hindi siya hahatulan ng kamatayan para sa pagpatay sa Yuan Brothers dahil mayroon siyang asul na innate spiritual root. Gayunpaman, hindi niya alam na mayroon talagang hindi sinasabing tuntunin. Sa labas ng Flame Territory. Sa patuloy na paglipas ng panahon, si Argus ay nagsimulang makaramdam ng higit at higit na pagkabalisa. Maging ang kanyang mukha ay namutla. Hindi pa tapos. Bakit parang may mali? Hindi naman dapat magtagal kung gusto ng 2 enforcement elder na patayin si Alvin. May mga pagbabago ba? Mga pagbabago. Ano ang maaaring magbago? Marami ring mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum ang nadama na may mali, ngunit hindi nila alam kung ano ang mali. Junior Brother Alvin. Isang kislap ng pag-asa ang makikita sa kaibuturan ng mga mata ni Gory.
Wah! Sa wakas, sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, ang flame territory na hamarang sa paningin ng lahat ay nawala, na nagpapakita ng tatlong figure. Ito. Nang makita nila si Alvin na inaakala nilang napatay na nakatayo roon ng walang pinsala, ang mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay nataranta. Matapos ang mahabang panahon, hindi pinatay ng dalawang enforcement elder si Alvin. Dahil hindi nila siya pinatay, ano ang ginagawa nila sa mahabang panahon? Kumislap ang mga mata ni Argus habang nakatingin sa dalawang enforcement elder at nagtanong sa malalim na boses, Elder Wooyi, Elder Bruce. Ano ang ginagawa mo kanina? Bagamat malinaw siyang nagsalita, hindi siya pinansin ni Wooyi at Bruce. Naging sanhi ito ng sobrang dilim ng ekspresyon ni Argus. Junior Brother Alvin, ikaw. Kasabay nito, hindi napigilan ni Gory na ihatid ang kanyang boses kay Alvin. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Senior Brother Gory, panoorin mo na lang ang susunod na mangyayari. Pinutol ni Alvin ang pagpapadala ng boses ni Gory. Nang magsalita siya ay parang kalmado siya. Tumango si Gory nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa Black Turtle Sanctum's Enforcement Elder Bruce. Ang paghatol tungkol kay Alvin ay ganap na nakasalalay kay Elder Bruce. Ahem. Ang atensyon ng karamihan sa mga tao ay kay Bruce nang biglang tumahimik ang Vermilion Bird Sanctum na si Elder Wooyi. Pagkatapos niyang matagumpay na makuha ang atensyon ng lahat, malakas na sinabi ni Wooyi, pagkatapos ng karagdagang investigasyon, nakumpirma ko na talagang pinatay ni Alvin ang Yuan Brothers dahil sa pagtatanggol sa sarili. Pinatay ni Alvin ang Yuan Brothers dahil sa pagtatanggol sa sarili. Si Gory at ang iba pang mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay natulala. Gayunpaman, pinatay niya si Kan ng walang awa kahit na naiwasan niya ito. Ang ganoong pag-uugali ay dapat panghinaan ng loob. Ihahayag ni Elder Bruce ang huling hatol tungkol sa mga krimen ni Alvin. Sabi ni Wooyi. Nang marinig ang naunang pahayag ni Wooyi, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Argus. Hindi mali ang masamang pakiramdam na naramdaman niya kanina. 1952. Pinatay ng alagad ng Black Turtle Sanctum na si Alvin, sina Huey at Kan ng Vermilion Bird Sanctum. Bagamat ginawa niya ito dahil sa pagtatanggol sa sarili at may balidong dahilan para gawin iyon, masyado siyang walang ingat nang pinatay niya si Kan. Kaya naman, ang enforcement ng Vermilion Bird Sanctum na si Elder Wooyi ay nagpasya na kaming maglingkod sa Fire Sect. First Mind sa loob ng 10 taon pagkatapos ng 3 buwan. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, inihayag ni Elder Bruce na tagapatupad ng Black Turtle Sanctum ang hatol. Si Alvin ay kailangang maglingkod sa unang minahan ng 4 Symbol Sanctum sa loob ng 10 taon pagkatapos ng 3 buwan. Natahimik ang eksena nang matapos magsalita si Bruce. Bukod kina Bruce at Wooyi na mukhang kalmado, ang tanging tao na kalmado rin ay si Alvin. Tila hindi siya nagulat sa hatol na parabang alam na niya ito noon pa man. Lahat, kasama sina Argus at Gory, ay nagulat. Sa wakas ay nabawi ni Argus ang kanyang katinoan. Tumingin siya kay Bruce na may malungkot na ekspresyon at sumigaw, Elder Bruce. Maaaring pinatay ni Alvin si Huey bilang pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, paano mo masasabing pinatay niya rin si Kan bilang pagtatanggol sa sarili? Hindi ba't medyo katawa-tawa para sa iyo na magkaroon ng ganoong conclusion? Nagsimulang tanungin ni Argus si Bruce. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Bruce habang malamig na tumingin kay Argus. Elder Argus, ang hatol na ito ay magkasamang ginawa namin ni Elder Wooyi. Kung sa tingin mo ay hindi ito makatarungan, maaari kang magsampa ng reklamo sa St. Lance Enforcement Hall pagkatapos ng ilang araw. Sa oras na iyon, ang hatol ko ay dapat na naitala sa St. Lance Enforcement Hall. Sa ngayon, wala kang karapatang tanungin ang aking hatol. Matigas at sarkastikong sabi ni Bruce. Kung tutuusin, kasalanan ni Argus na hindi niya malayang tanggapin si Alvin bilang kanyang disipulo. Kahit na maaaring hindi siya mas mahina kaysa kay Argus, mas mahina pa rin siya. Bukod dito, si Argus ay may mas malakas na suporta sa Fire Worship Sect kumpara sa kanya. Kung tatanggapin siya ni Alvin bilang kanyang Panginoon, maaaring hindi niya ito maprotektahan. Dahil dito, binalak niyang irekomende si Alvin sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum upang matiyak ang kaligtasan ni Alvin. Kung si Alvin ay naging direktang disipulo ng Black Turtle Sanctum, si Argus ay tatahakin ng mabuti kahit na may balak siyang magplano laban kay Alvin.
Ang Sanctum leader ng Black Turtle Sanctum ay isang Golden Flame Elder. Ito ay isang mataas na posisyon sa mga matatanda sa Fire Worship Sect. Ikaw. Nagalit si Argus nang marinig ang mga salita ni Bruce. Mariin niyang tinitigan si Bruce habang nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Gayunpaman, hindi lamang siya pinansin ni Bruce. Hindi siya natatakot na gumawa ng hakbang si Argus laban sa kanya. Kung maglakas loob si Argus na gawin ito, tiwala siyang maipapadala niya si Argus sa Saint Land Enforcement Hall. Mababayaran niya si Argus kahit na hindi niya ito mapatay. Elder Huyi, sumasang-ayon ka rin ba sa hatol ni Elder Bruce? Tanong ni Argus matapos siyang huminga ng malalim para pigilan ang kanyang galit at tumingin kay Huyi. Hindi ba sinabi ni Elder Bruce kanina? Ito ay pinagsama-samang hatol. Medyo naiinip na tumugon si Huyi nang harapin ang tanong ni Argus. Mabuti. Matapos maitala ang iyong hatol sa mga scroll ng Saint Land Enforcement Hall, personal akong pupunta sa Enforcement Hall upang magsampa ng reklamo tungkol sa kawalan ng hustisyang ito. Tutututol ako sa hatol na ginawa ngayon. Nabaluktot sa galit ang ekspresyon ni Argus nang marinig niya ang mga salita ni Huyi. Pagkatapos noon, malamig na tiningnan ni Argus sina Huyi at Bruce bago siya sumulyap kay Alvin at Nishan. Alvin, bagamat hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para yumuko sila sa batas. Dapat mong malaman na hindi nila pag-aari ang Fire Worship Sect's Enforcement Hall. Kapag naitala na ang hatol sa mga scroll ng Enforcement Hall, pupunta agad ako sa Enforcement Hall para tumutol dito. Sa oras na iyon, ang Enforcement Hall ay magpapadala ng isa pang araw na ito ng Enforcement Hall sa iyong Saint Land Investigate. Sabi ni Argus habang nakatingin kay Alvin na para bang nakatingin siya sa isang patay na tao. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Alvin si Argus. Nang matapos magsalita si Argus, naglabas ng isang salita si Alvin, idiot. Tulala. Ang salita ni Alvin ay yumanig sa mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na naruroon. Talagang matapang ang Alvin na ito. Naglakas loob siyang tawagin si Argus na tulala sa kanyang mukha. Alvin, naghahanap ka ng kamatayan. Si Argus ay namumula na sa galit. Nang marinig niyang tinawag siya ni Alvin na tulala, agad siyang nagalit. Tila sasamantalahin niya ang pagkakataong ito na gumawa ng hakbang laban kay Alvin. Sa kanyang opinyon, dapat niyang turuan ng leksyon si Alvin ngayon kahit na hindi pa niya ito kayang patayin. Nang akmang sasalakayin si Argus, biglang lumingon sa kanya si Alvin at walang pakialam na sinabi, Elder Argus, may hindi ka ba pagkakaintindihan? Hindi mo akalain na tinatawag kitang tulala, hindi ba? Hindi man lang kita tinitingnan. O mayroon kang ganoong palayaw? Ang walang pakialam na ekspresyon ni Alvin ay lalong ikinagalit ni Argus. Nais niyang mapunit siya sa 1,000,000 piraso. Nakakalungkot, ngunit alam niyang hindi siya makakagawa ng hakbang laban kay Alvin ngayon. Ito ay dahil sa sandaling matapos magsalita si Alvin, napansin niyang agad na nakatutok sa kanya si Bruce at ang atensyon ni Huyi. Parang pareho silang aatake sa kanya, gumawa siya ng hakbang laban kay Alvin. Alvin, hindi ka mananatiling mayabang ng matagal. Muling tumingin si Argus kay Alvin bago siya umalis na nagtataka nang hindi hinintay ang tugon ni Alvin. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nakatitig sa papaalis na figure ni Argus. May malamig na kislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, hindi niya hahayaang mabuhay si Argus. Kung tutuusin, parang time bomb sa kanya si Argus. Ano? Anong nangyari? Nakatanggap lang si Alvin ng ganoong kagaan na parusa matapos na patayin ang dalawa sa mga disipulo ng ating Vermilion Bird Sanctum. Hindi ba ito masyadong marami? At saka, ano ang nangyari sa loob ng teritoryo ni Elder Huyi? Ano ang dahilan ng malaking pagbabago sa sitwasyon? Oo. Kanina, sina Elder Bruce at Elder Huyi ay halatang hindi nasisiyahan kay Alvin. Gayunpaman, pagkalabas mula sa Flame Territory, halata na pareho silang nasa panig ni Alvin at pinuprotektahan siya. Nakahanap pa sila ng dahilan at binigyan siya ng ganoong kagaan na parusa. May nangyari siguro sa Flame Territory. Sa kasamaang palad, hindi natin malalaman kung ano ang nangyari sa loob. Nagbulungan ang mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum. Napuno silang lahat ng mga tanong. Nakita nilang lahat ang pagpapatupad ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce at ng pagpapatupad ng Vermilion Bird Sanctum na si Elder Huyi bago at pagkatapos nilang pumasok sa Flame Territory.
Lahat sila ay natarante sa malaking pagbabago sa kanilang ugali. Mula sa pagnanais nilang patayin si Alvin tungo sa pagprotekta sa kanya. Napakabilis ng lahat ng ito, nahirapan silang tanggapin. Iisa lang ang natitiyak nila. May nangyari siguro sa teritoryo. Kung hindi, ang mga saloobin ng dalawang enforcement elder na iyon ay hindi magbabago ng husto at mabilis. Matapos magawa ang hatol, umalis din sina Bruce at Wooly. Maraming mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na interesado sa bagay na ito ay direktang nagtanong kay Alvin, "Alvin, maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit ang parehong enforcement elder ay nagbago ng husto ng kanilang saloobin pagkatapos lumabas sa Flame Territory? Kung gusto ninyong malaman, maaari kayong pumunta at tanungin si Elder Wooly." Ngumiti lang si Alvin at ginamit si Wooly bilang kalasag. Matapos mabaygo ang mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na makakuha ng sagot mula kay Alvin, sa wakas ay sumuko na sila. Junior Brother Alvin, ano ang nangyayari? Matapos maghiwa-hiwalay ang grupo ng mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, sa wakas ay nag-iisa na si Gory kasama si Alvin. Ipinadala niya ang kanyang boses sa kanya at tinanong siya tungkol sa kung ano ang nangyari. Na-curious din si Gory tungkol sa bagay na ito. Walang masyadong nangyari. Ipinakita ko lang sa kanila ang halaga ko, tugon ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission habang malamig siyang ngumiti. Anong ibig mong sabihin? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, mas naging curious si Gory. Mayroon akong asul na innate spiritual root. Sabi ni Alvin na may mahinang ngiti. Hindi niya kailangang itago ang bagay na ito kay Gory. Blue innate spiritual root. Nang marinig ni Gory ang mga salita ni Alvin, agad na nanlaki ang kanyang mga mata at isang ekspresyon ng kawalang paniwala ang lumitaw sa kanyang mukha. Ano? Anong nangyayari? Akala ko nagtataglay ka ng dilaw na innate spiritual root. Ang balita tungkol kay Alvin na nagtataglay ng dilaw na innate spiritual roots ay matagal nang kumalat sa Four Symbol Sanctums. Natural lang na narinig ni Gory ang tungkol dito. Gayunpaman, sinabi lang ni Alvin na mayroon siyang asul na innate spiritual root. Si Gory ay ganap na natulala. Hindi ko inaasahan na si Junior Brother Alvin ay magkakaroon ng asul na spiritual root. Sa katunayan, ang ganoong innate spiritual root lang ang karapat-dapat sa iyong martial Dao talents. Sa wakas ay nabawi ni Gory ang kanyang katinoan. Ipinapalagay niyang mali ang narinig niyang balita mula sa Black Turtle Sanctum. Sa makatuwid, hindi na niya tinanong si Alvin. Senior Brother Gory, ang iyong innate spiritual root ay medyo maganda, tama ba? Nakangiting tanong ni Alvin. Mas mahina ito kaysa sa iyo. Mayroon lang akong berdeng innate spiritual root, sabi ni Gory. Ang isang berdeng innate spiritual root ay medyo maganda. Tumanggaw si Alvin. 1953. Sa Fire Worship Sect, kahit na ang isang taong may pinakamasamang potensyal na may berdeng innate spiritual root ay maaari pa ring maging Bronze Flame Elder. Batay sa talento ni Senior Brother Gory, hindi imposibleng maging Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect. Sabi ni Alvin. Junior Brother Alvin. Ang ekspresyon ni Gory ay naging solemn nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang makita niya ang biglang solemn na ekspresyon ni Gory. Junior Brother Alvin, gusto kong umalis pansamantala sa Fire Worship Sect. May kailangan akong gawin, sabi ni Gory pagkatapos siyang huminga ng malalim. Anong nangyari? Tanong ni Alvin, nalilito. Nakakaabala para sa akin na ipaliwanag ito sa iyo ngayon. Gayunpaman, ang bagay na ito ay napakahalaga para sa akin. Noong una ay nagplano akong umalis pagkatapos magpaalam sa iyo. Gayunpaman, binantayan ako ng magkapatid na Yuan kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mahanap ka sa Black Turtle Sanctum, sabi ni Gory, sino ang nakakaalam na darating ka ngayon at kahit napatayin ko ang oras ng Yuan Brothers. Senior Brother Gory, ano man ang balak mong gawin, palagi kang susuportahan. Dahil sinabi ni Gory na hindi maginhawa para sa kanya na ipaliwanag ang bagay, hindi nagpumilit si Alvin sa pagtatanong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, lahat ay may kanya-kanyang sekreto. Hindi rin ba siya naglihim kay Gory? Isang ngiti ang agad na lumitaw sa mukha ni Gory pagkatapos niyang pakinggan ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, kung balak mong umalis, Senior Brother Gory, pinakamahusay na gawin mo ito sa lalong madaling panahon.
Sa katunayan, ngayon na ang pinakamagandang oras. Kung hindi, ang unang Silver Flame na sina Elder Argus at Yangkong ng Black Turtle Sanctum, ang ikalimang Elder ng Northern Plethora Sect, ay maaaring bumubuntot sa iyo, mataimtim na sabi ni Alvin. Iyon din ang naisip ko. Tumango si Gory. Mukhang may naisip siya, at sinabi niya, sana tulungan ako ni Junior Brother Alvin na ipaalam ito kay Palace Master Brooks. Sige. Nangako si Alvin nang walang pag-aalinlangan. Kasunod nito, ipinadala ni Alvin si Gory hanggang sa hilaga ng Vermilion Bird Sanctum bago siya tuluyang huminto. Kung lalayo pa sila sa hilaga, maituturing silang aalis sa Vermilion Bird Sanctum. Senior Brother Gory, mangyaring mag-ingat, sabi ni Alvin kay Gory. Junior Brother Alvin, kailangan mong mag-ingat habang ikaw ay nasa Fire Worship Sect. Kapag naayos ko na ang aking usapin, babalik ako at tutulungan ka. Marahil, sa oras na iyon, mas makakatulong ako at hindi na walang silbi gaya ko ngayon. Nakayukong sabi ni Gory habang lumilitaw sa kanyang mukha ang nakakapanghinayang ngiti. Ano ang sinasabi mo, Senior Brother Gory? Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nakatatandang kapatid ko. Walang magbabago doon, seryosong sabi ni Alvin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Alvin, tuluyang umalis si Gory. Matapos mawala ang figure ni Gory sa kanyang paningin, sa wakas ay nanambalik si Alvin at umalis sa Vermilion Bird Sanctum upang bumalik sa Black Turtle Sanctum. Ang pinakagustong gawin ni Alvin ngayon ay ang linangin. Sa asul na innate spiritual root na ito, ang bilis ng kanyang cultivation ay higit sa 1 beses na mas mabilis kaysa dati. Kailangan ko pa ng kalahating buwan para makapasok sa Mastery Divine Saint Stage. Bigyan mo ako ng 1 pang buwan, baka makapasok pa ako sa tuktok ng Divine Saint Stage. Pagkatapos ng 3 buwan kung kailan kailangan kong magsilbi sa aking sentensya sa 4 symbol sanctums, first mine, ang aking cultivation base ay maaaring nasa exemplary saint stage. Sa paglalakbay pabalik ni Alvin, pinangarap niya ang kanyang magandang kinabukasan. Sa pag-iisip na iyon, mas nanabik siyang bumalik sa paglilinang. Habang bumalik si Alvin sa Black Turtle Sanctum, umalis din si Gory sa Fire Worship Sect. Pagkatapos umalis sa Fire Worship Sect, pumili siya ng direksyon at lumipat sa isang tuwid na linya na parang may gumagabay sa kanya. Sa paglalakbay, bumulong si Gory sa kanyang sarili, 30 taon na. 30 taon na ang nakalipas. May sikreto sa puso ni Gory na kahit ang kanyang ama, si Gerald, ay hindi alam. Nakakuha siya ng hindi kumpletong mana sa Dao Martial Saint Land 30 taon na ang nakararaan. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng mana. Ayon sa mga tala sa maliit na bahagi ng mana, dapat siyang magtungo sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land upang mahanap ang buong mana. Iyon ang dahilan kung bakit noon pa niya gustong pumunta sa Upper Province. Gayunpaman, hindi agad siya umalis para hanapin ang mana pagdating niya sa Upper Province para mas maintindihan ito. Napukaw lamang ang kanyang pagiging mapagkompetensya nang pahirapan siya ng Yuan Brothers. Lubos niyang hinangad na magkaroon siya ng kumpletong mana noong panahong iyon. Hindi niya sinabi sa kanyang ama, si Gerald, ang tungkol sa mana dahil sa babalang iniwan ng senior na umalis sa mana. Binalaan niya siya laban sa pagbabahagi ng balita ng mana sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Maliban kung ito ay isang tao na nababagay sa mana, hindi niya ito dapat ipasa. Upang maiwasang ilagay ang sarili sa mahirap na lugar, inilihim niya ito. Ayon sa mga tala sa pamana na nakuha ko sa lower province ng Dao Martial Saint Land, ang manang malapit ko nang makuha ay pag-aari ng isang sinaunang sekta na kilala bilang 7 Absolute Sect. Ang 7 Absolute Sect ay mayroong 7 Absolute sa kabuuan. Ang inheritance na nakita ko ay ang 3 probinsya ng Kratos, ang kasalukuyang Kratos. Progeny. Nagliwanag ang mga mata ni Gory. Hanggat makukuha ko ang 3 Absolute, ang Kratos progeny ng 7 Absolute Sect, ang aking lakas ay bubuti ng husto. Sa oras na iyon, maaaring matulungan ko si Junior Brother Alvin sa pagliligtas sa kanyang asawa kapag bumalik ako sa Fire Worship Sect. Ang Upper Province ng Dao Martial Saint Land ay napakalawak. Ito ay mas malaki kaysa sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, sa North Polar Region. Nag-snow doon sa buong taon.
Ang langit at ang lupa ay tila mahirap pag-iba-ibahin dahil lahat sila ay puti. Sa sandaling ito, isang matandang figure ang nakatayo sa isang bundok na nababalutan ng nyebe sa North Polar Region. Bagamat manipis ang kanyang damit, hindi naman siya malamig. Habang ang mga damit ng matanda ay lumipad sa hangin, kasabay ng pagbagsak ng nyebe, tila siya ay isang makalangit na nilalang. Kung may ibang tao roon, matutuklasan nilang hindi umabot sa lupa ang mga paa ng matanda. Sa katunayan, hindi man lang nahuhulog sa kanya ang nyebe. Parang may invisible na kalasag sa paligid niya. Hu! 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 Tuloy-tuloy ang ihip ng malamig na hangin sa matanda, ngunit patuloy itong nakatayo doon ng walang galaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo sa direksyong timog kanluran. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw na parang may kinakalkula habang siya ay bumubulong sa kanyang paghinga, ang tagapagmana ng Fog Rain Progeny ay lumakas. At saka, ang tagapagmana ng Kratos Progeny ay tila lumitaw. Parang ang araw na ang mga tao ng Seven Absolute Sect ay hindi masyadong malayo. Ang pagtitipon ng 7 Absolute. Matandang propeta, iyon ay isang haka-haka na panaginip na mayroon ka. Hindi alam kung kailan, lumitaw din ang isang magandang babae sa bundok na nababalutan ng nyebe. Bagamat siya ay naglalakad sa nyebe, walang bakas ng kanyang mga yapak. Ang magandang babae ay may katangi-tanging mukha. Ang kanyang halos perpektong mga tampok ay hindi malilimutan kapag nakita ito ng isa. Hindi niya napigil ang matawa nang marinig ang sinabi ng matanda. Sa pagkakaalam ko, ang ika-6 na ganap, ang Didymus Progeny, ay nananatiling hindi natagpuan, tama ba? Sabi ng magandang babae. Ang Didymus Progeny ay nasa aking mga kamay. Pinili ko ang tagapagmana para dito. Pagtingin sa oras, si Huying dapat ang magdadala sa taong iyon dito ngayon, sabi ng matanda. Heimdall. Ang kahabag-habag na babae na iyon. Nang marinig ang sinabi ng matanda, may bakas ng pagkasuklam sa mga mata ng magandang babae. Nang matapos magsalita ang magandang babae, isang boses ng babae ang nagsabi, Balong Hilda, sino ang tinatawag mong kawawang babae? May bahid ng galit sa boses na iyon. Tila nanggaling ang boses. Tila walang ibang tao sa bundok na nababalutan ng nyebe. Ang tinutukoy ko ay ang taong may androgynous na boses. Ano? Galit ka? Huwag mong kalimutan na ang cultivation base mo ay malayo sa akin. Pwede mo akong ipaglaban kung hindi ka masaya. Nang marinig ang boses ng babae, tila naging vixen ang magandang babae. Humph! Ngumuso lang ang boses ng babae. Tila tuluyang nawala. You're his elder. Bakit hindi mo na lang siya pabayaan? Napabuntong hininga ang matanda. Kung narito ang ama ni Alvin, si Raymond, tiyak na makikilala niya ang matanda. Ito ay walang iba kundi ang matandang propeta. Kung tutuusin, hindi na rin siya estranghero sa boses ng babae kanina. Ito ay pag-aari ni Heimdall na matagal nang nasa tabi niya. Ang Seven Absolute Sect ay mayroong 7 Absolute. Ang pang-apat na ganap ay ang Dark Shadow. Ang tagapagmana ng progeny na iyon ay magaling sa assassination. Maaari silang ituring na mga hari ng assassination. Si Heimdall ay kasalukuyang tagapagmana ng Dark Shadow. Dahil narito ang kaawa-awang ladyboy, ipinapalagay ko na ang tagapagmana ng Didymus Progeny na iyong pinili ay narito rin. Tara at salubungin natin sila. Sabi ng magandang babae. Batay sa kanyang mga salita, halatang interesado siya kung sino ang pinili ng matandang propeta na magmana ng Didymus Progeny ng 7 Absolute Sect. Kasabay nito, sa pangunahing bulwagan ng isang palasyo na nakatayo sa isang malawak na plataporma sa bundok na nababalutan ng nyebe, 2 boses ng babae ang sabay na nagulat. Miss Nymphe. Ikaw. Bakit ka nandito? Natigilan din ang dalaga nang makita ang pares ng kambal sa harapan niya. Ang dalagang pumasok sa main hall ay walang iba kundi si Nympha na dinala ng kanyang amo sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Siya rin ang eldest young miss ng Greenwave Mansion sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Kayong dalawa ang dinala ng kaawa-awang babae na si Heimdall. Nagtatakang tanong ni Nympha pagkaraan ng ilang sandali nang tila may naalala siya. Nympha, uulitin ko ito. Hindi ako hamak na ladyboy. Ang pangalan ko ay Heimdall. Maaari mo akong tawaging Senior Brother Heimdall o Lord Heimdall. Muling tumunog ang boses ng babae sa main hall.
Parang nakakatakot. 1954. Miss Nympha, ikaw. Bakit ka nandito? Nagtataka ang isa sa mga kambal na kapatid na lalaki kay Nympha. Malinaw na hindi niya inaasahan na makikilala niya si Nympha dito. Batay sa kanyang nalalaman, si Nympha ang matandang batang banibin ng isang fifth-rate na puwersa, ang Greenwave Mansion, mula sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Bakit siya nandito? Renz, mas nauna ako rito kaysa sa inyong dalawa. Kinusot ni Nympha ang kanyang magagandang mata, at parang nagulat siya nang sabihin niya, gayunpaman, hindi ko inaasahan ang mga tagapagmana ng Didymus progeny na sinabi ng kaawa-awang babae na pinili ni Lolo Propeta ay kayong dalawa. Ito ay talagang nakakagulat. Paano ito nangyari? Ang kambal na kapatid na nakatayo sa harap ni Nympha ay walang iba kundi sina Chad at Renz. Mula nang dalhin ang magkapatid sa Azure Cloud Mansion ni Alvin, doon na sila nanatili. Hanggang sa nakaraan, sila ay dinala ni Heimdall mula sa Azure Cloud Mansion at dumating sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa paglalakbay, ipinaalam din sa kanila ni Heimdall ang ilang bagay. Alam nilang malapit na silang maging tagapagmana ng Didymus progeny mula sa isang sinaunang sekta sa Dao Marshall Saint Land, ang Seven Absolute Sect. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa kanila. Dahil dito, sila ay nasa sabik ng matagal. Gayunpaman, hindi nila inaasahang magkikita sila ni Nympha dito. Hindi sila estranghero kay Nympha. Noong nasa Cloud Continent pa sila, nakilala nila si Nympha sa pamamagitan ni Alvin. Nympha, kung patuloy mo akong tinatawag ng ganyan, huwag mo akong sisihin kung sinimulan kitang hamakin. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ng babae, na nagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan, kahit na walang nakikita. Hindi ako ang nagbigay sa iyo ng palayaw na wretched ladyboy. Kung hahamakin mo ang isang tao, dapat mong hamakin ang aking Panginoon. Hanggat mapapatigil mo siya sa pagtawag sa iyo na isang kahabag-habag na babae, tiyak na ititigil ko ang pagtawag sa iyo ng ganyan, pilyong sabi ni Nympha sa hangin. Hindi na nagsalita ang boses pambabae pagkatapos noon. Nanatili si Heimdall sa isang sulok, nakakaramdam ng panlulumo. Ang Panginoon ni Nympha, si Widow Hua, ay hindi lamang isang henerasyong mas matanda sa kanya, ngunit ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa kanya. Miss Nympha, ikaw. Isa ka rin ba sa mga disipulo ng Seven Absolute Sect? Nagtatakang tanong ni Chad na nakatayo sa gilid. Gayunpaman, mas nagulat si Nympha kaysa sa kanya. Tumingin siya kay Chad na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Nabigla siya. Chad. Kaya niya talagang simulan ang pag-uusap. Mula sa naaalala ni Nympha, bagaman ang Niger Brothers ay magkapareho sa pisikal, ang kanilang mga personalidad ay ganap na naiiba. Ang isa ay isang extrovert habang ang isa ay isang introvert. Sila ay polar opposites. Dahil dito, hindi niya maiwasang mabigla nang marinig niya si Chad na nagkusa na magsimula ng isang pag-uusap. Tama. Isa rin akong disipulo ng Seven Absolute Sect. Ako ang tagapagmana ng Red Dust progeny ng Seven Absolute Sect. Tumanggaw si Nympha bilang tugon sa tanong ni Chad. Kahit na ang Red Dust progeny ay maaaring ikapitong ranggo sa Seven Absolute Sect, isa ito sa pinakamahalagang progenies sa Seven Absolute Sect dahil sila ang namamahala sa pangangalap ng impormasyon. Hindi nakakatakot na ilarawan ang Red Dust progeny bilang mga mata at tenga ng Seven Absolute Sect. Bukod dito, bukod sa Fograin progeny na may espesyal na lugar sa Seven Absolute Sect, ang ranking ng iba pang absolute ay hindi natukoy ng lakas. Isantibi ang iba, at tumuon sa pangalawang absolute, ang propeta, sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban, kung silang lahat mula sa Seven Absolute Sect ay may parehong cultivation base, wala sa kanila ang maaaring manalo sa ikatlong absolute, ang Kratos progeny. Gayunpaman, ang pangatlong absolute, Kratos, ay hindi nangangahulugang makakaiwas sa pagtatangkang pagpatay mula sa ikaapat na absolute, ang Dark Shadow, kung mayroon silang parehong cultivation base. Ang ikaapat na absolute, ang Dark Shadow, ay hindi nangangahulugang magagawang talunin ang ika-6 na absolute, ang Didymus, kung sila ay nagtutulungan. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang siyang pumatay ng isang tao sa maikling panahon, at ang ika-6 na absolute, ang Didymus, ay may 2 tao.
Kung kalabanan siya ng dalawa, natural, mahihirapan siyang magtago. Bukod sa Fog Rain Progeny, lahat ng Absolute ng Seven Absolute Sect ay may sariling katangian at lakas. Sa labas ng palasyo. Mula sa malayo, sa kalangitan na puno ng mga bumabagsak na snowflake, ang matandang propeta at isang magandang babae ay naglalakad na magkatabi. Ang takbo nila ay tila nag-iisa silang naglalakad. Habang sila ay naglalakad, ang magandang babae ay tumingin sa matandang propeta at same time na nagtanong, "Matandang propeta, talagang pinaplano mo bang buksan ang anim na ganap na langit na sumasalungat sa kapalaran na nagbabago ng Grand Formation?" Oo, tumango ang matandang propeta at sinabi, dahil ang tagapagmana ng unang Absolute, ang Fog Rain Progeny ay lumitaw at lumakas. Oras na para i-activate ang 6 Absolute Heaven-defying fate-changing Grand Formation na naiwan ng ninuno ng Sword Saint. Kung hindi, ang anim na iba pang Absolute ay hindi makakasabay sa pace ng Absolute. Pumunta ka at hanapin ang tagapagmana ng Kratos Progeny at dalhin siya dito. Babalik ako sa Phoenix Clan para kunin ang babaeng iyon na nagmana ng Blazing Phoenix Progeny. Sa oras na iyon, magagawa kong buksan ang 6 Absolute Heaven-defying fate-changing Grand Formation at bigyan ang lahat ng anim na tagapagmana ng Absolute ng isang beses sa isang pagkakataon. Ang matandang propeta, maaari kong kunin ang pagkakataong iyon, ikaw at ako sa likod ng propeta. Nakahanap ako ng tagapagmana ng Red Dust Progeny. Gayunpaman, mukhang wala pang tagapagmana ang iyong propetang progeny. Ang magandang babae ay nagtanong, kung ang propeta progeny ay walang tagapagmana at i-activate mo ang 6 Absolute Heaven-defying fate-changing Grand Formation, hindi ba ito magdudulot ng pinsala sa magiging tagapagmana ng propeta progeny? Ikaw at ako ay masyadong matanda upang ganap na umani ng mga benepisyo ng 6 Absolute Heaven-defying fate-changing over, the 6 defying fate-changing over, as 6 desolate na pagbabago sa higit pa. Ang fate-changing Grand Formation na naiwan ng Sword Saint Ancestor ay idinisenyo para sa mga tagapagmana ng anim na iba pang mga supling bukod sa tagapagmana ng unang supling. Kung may mas kaunti, ang epekto ay mababawasan ng malaki. Makatiyak ka, matagal na akong nakahanap ng tagapagmana ng propeta progeny. Kapag pumunta ako sa Phoenix Clan para ibalik ang babae mula sa Blazing Phoenix Progeny, ibabalik ko rin ang tagapagmana ko, sabi ng matandang propeta. Ano? Nang marinig ang mga salita ng matandang propeta, ang magandang babae ay agad na nabigla. Ikaw. Nahanap mo na ang tagapagmana ng progeny. Speaking of, mas nauna kong nahanap ang tagapagmana ko kaysa sa iyo. Hindi lang siya nagtanim sa tabi ko, sabi ng matandang propeta na may mahinang ngiti. Matanda, ang galing mo talaga magtago ng sikreto. Wala naman talaga akong pinaghihinalaan. Sinayang ko ang oras ko sa pag-aalala sa iyo at kung makakahanap ka ng nararapat. Putol ng magandang babae. Tere na. Tere at tingnan natin ang dalawang maliliit na bata na magmamana ng Didymus Progeny. Samantala, ang matandang propeta at ang magandang babae sa wakas ay dumating sa palasyo sa bundok na nababalutan ng nyebe. Ang matandang propeta ay pumasok sa palasyo pagkatapos niyang magsalita habang ang magandang babae ay sumunod sa kanyang likuran. Patuloy na bumabagsak ang nyebe sa bundok na nababalutan ng nyebe. Itinago nito ang palasyo na matatagpuan sa bundok. Kung ang isang tao ay hindi nagbigay pansin, ang isa ay hindi matutuklasan ang pagkakaroon nito. Ang bundok na nababalutan ng nyebe ay mahusay na pinaghalo sa nalalatagan ng nyebe, na ginagawa itong hindi mahalata. Dahil dito, hindi alam ng tatlong malalaking sekta ang lokasyon nito. Kung hindi, magpapadala sila ng maraming powerhouse kung alam nilang nakatago doon ang mga labi ng 7 Absolute Sect. Ang tanging layunin ay alisin ang lahat ng iyon mula sa 7 Absolute Sect. Natural, hindi alam ni Alvin ang pagkakaroon ng palasyo sa bundok na nababalutan din ng nyebe. Bukod dito, hindi rin niya alam na halos lahat ng kasalukuyang tagapagmana ng 7 Absolute Sect ay naroon. Sa katunayan, hindi pa rin alam ni Alvin ang tungkol sa pagkakaroon ng 7 Absolute Sect, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Fog Rain Progeny at pinuno ng 7 Absolute Sect. Mula nang bumalik siya sa Black Turtle Sanctum at sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, katuon si Alvin sa kanyang paglilinang sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. 9 Dragons War Sovereign Technique.
Habang ipinapaikot ni Alvin ang pamamaraan ng paglilinang, ang Sun Saint Energy ay dumaloy sa 79 na Saint Vein sa kanyang katawan at nakumpleto ang isang mahusay na chi cycle ng paulit-ulit. Lumipas ang oras, makalipas ang ilang oras, lumipas na ang 5 buwan. Sa oras na ito, isang malawak na aura ang biglang lumabas mula kay Alvin na nakaupo sa himpapawid sa loob ng ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. May mga pahiwatig ng Sun Saint Energy sa aura. Tila may ilang pagbabago rin sa Sun Saint Energy. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang Sun Saint Energy sa katawan ni Alvin. Parang hindi man lang nagpakita. Sa wakas nakagawa na ako ng breakthrough. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ang cultivation base ni Alvin ay tuluyang nakapasok sa Mastery Divine Saint stage. Nagtagal ng humigit kumulang 5 buwan sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda para makalusot ako. Mahigit kalahating buwan pa ito sa labas ng mundo. Ang asul na innate spiritual root ay talagang kamangha-mangha, bulong ni Alvin sa kanyang sarili na may maningning na mga mata. Kinailangan lang siya ng kalahating buwan upang makapasok mula sa Intermediate Divine Saint stage hanggang sa Mastery Divine Saint stage. Kahit na ang mga henyo na may asul na innate spiritual roots ay hindi nagtataglay ng kanyang cultivation speed. Dapat akong magpatuloy subukang makapasok sa tuktok ng Divine Saint stage sa isang pagsubok. Sa pag-iisip na iyon, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinang. Nilinang niya ang Nine Dragons War Sovereign Technique. Sa kanyang katawan, mayroong 9 na dragon na paulit-ulit na nagpapagalaw sa Sun Saint Energy at sa Heaven and Earth Spiritual Energy sa isang mahusay na chi circulatory cycle. Nang muling imulat ni Alvin ang kanyang mga mata, 1 taon at 3 buwan na ang lumipas sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa labas ng mundo, 1.5 buwan lang ang lumipas. Nang maramdaman niya ang malawak at kahangahangang Sun Saint Energy sa kanyang katawan, napabuntong hininga si Alvin, marahil ay napakabilis kong nakalusot noon kaya hindi matatag ang pundasyon ko. Sa kabilang banda, mas matagal bago ako makapasok sa tuktok ng Divine Saint stage. Mabuti na lang at walang nakarinig sa kanyang mga salita. Kung hindi, siguradong bugbugin siya ng mga ito. 1.5 buwan lang ang inabot niya para makalusot mula sa Mastery Divine Saint stage hanggang sa peak ng Divine Saint stage. Kung iyon ay itinuturing na mabagal, dapat bang mamatay na lang ang iba? 1955. Akala ko pagkatapos magbago ang innate spiritual root ko ang bilis ng cultivation ko ay tataas ng higit pa rito. Mukhang may limitasyon pa rin ang mga pagbabago. Naunawaan ni Alvin ang mga limitasyon pagkatapos magkaroon ng 2 magkasunod na tagumpay sa kanyang cultivation. Bago siya pumasok sa tuktok ng Divine Saint stage, ang kanyang cultivation ay kakapasok lang sa Mastery Divine Saint stage at nagkaroon ng napaka-unstable na pundasyon. Ito ay dahil sa kawalang tatag ng kanyang pundasyon na naging sanhi ng mga hadlang sa kanyang kamakailang paglilinang. Kung hindi dahil sa mga hadlang, nakaipon pa sana ako ng karagdagang 33% ng aking oras. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kung hindi dahil sa kanyang hindi matatag na pundasyon, tiwala si Alvin na makakalagpas siya sa tuktok ng Divine Saint stage mula sa Mastery Divine Saint stage sa loob lamang ng 1 buwan. Ito ang dahilan kung bakit tumagal ng karagdagang 2 linggo ang kanyang tagumpay. Malinaw na tinutukoy nito ang oras sa labas. 1 taon at 3 buwan na ang lumipas sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ngunit 1 buwan at kalahati lang ang lumipas sa labas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng oras sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at ang totoong mundo ay humigit kumulang 1 hanggang 10. Magagawa kong makapasok sa Exemplary Saint stage kung magpapatuloy ako sa paglilinang at magpalipas ng oras dito, ngunit dapat kong ihinto ang paglilinang pansamantala at tumuon sa pag-unawa sa aking divine abilities at pag-aaral ng mga galaw ng Sovereign Heart Sword. Pansamantalang tumigil si Alvin sa paglilinang matapos itong pag-isipan. Sa katunayan, hindi na niya kailangang magsikap sa pagpapatatag ng kanyang pundasyon. Hanggat binibigyan niya ito ng ilang oras, ang kanyang pundasyon ay magtatatag ng mag-isa.
May natitira pang isang buwan bago ko kailangang pumunta sa First Mine of the Four Symbol Sanctums para pagsilbihan ang aking sentensya. Ang isang buwan sa labas ay 10 buwan sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Susubukan kong makabisado ang pinakamahalagang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Tumanggi akong maniwala na ang puso ko na pinainit ng Sovereign Heartsword ay hindi makakabisado. Di nagtagal, nagpasya si Alvin na subukang makabisado ang mataas na grado ng divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, pansamantala. Kasabay nito, ito ay magbibigay daan din sa kanyang pundasyon na maging matatag. Halos 2 buwan na ang lumipas sa labas, ngunit walang gumagalaw mula kay Arges. Parang tinanggihan siya ng St. Lance Enforcement Hall. Naisip ni Alvin ang unang silver flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Arges bago niya sinubukang makabisado ang Black Turtle Barrier. Naalala niya noong pinatay niya ang magkapatid na Yuan sa Vermilion Bird Sanctum 2 buwan na ang nakararaan, hatulan siya ng kamatayan. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Elder Bruce ng enforcement ng Black Turtle Sanctum at ng enforcement ng Vermilion Bird Sanctum na si Elder Hui nang ipakita niya sa kanila ang kanyang innate spiritual root. Ang isang martial daw henyo na may asul na innate spiritual root ay maaaring ituring bilang isang future star sa fire worship sect. Mapapatawad ang gayong tao na pumatay ng 1 o 2 normal na alagad. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa pagkamatay ng 1 o 2 normal na disipulo, ang paghatol ng kamatayan sa isang martial daw henyo ay magkakaroon ng mas maraming pagkalugi sa fire worship sect. Natural lang na pipiliin ng fire worship sect na protektahan ang henyo dahil ang pagkamatay ng mga normal na disipulo ay hindi gaanong makakaapekto sa sekta. Ito ay patunay na ang Dao Martial Saintland ay isang mundo kung saan ang pinakamalakas ay nakaligtas at ang malalakas ay naghari. Ang mga alagad na may mataas na talento na may magandang kinabukasan ay exempted sa pagsunod sa mga alituntunin at binigyan ng espesyal na pagtrato kahit na sa malalaking sekta na may mahigpit na panuntunan tulad ng Fire Worship Sect. Nakaligtas si Alvin dahil ipinakita niya sa Enforcement Elder ang kanyang halaga. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang asul na innate spiritual root. Dapat ay nalaman na ni Arges na mayroon akong asul na innate spiritual root. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Hindi nasiyahan si Arges sa hatol ni Bruce halos 2 buwan na ang nakakaraan, at nagbanta siya na pupunta siya sa St. Lance Enforcement Hall upang tumutol dito. Gayunpaman, 2 buwan na ang lumipas mula noon, at si Arges ay hindi pa kumikilos. Ito ay sapat na patunay na nabigo si Arges na baguhin ang hatol ni Bruce. Ang ulat tungkol sa aking hatol na isinumite ni Elder Bruce sa St. Lance Enforcement Hall ay tiyak na nagsasaad na ako ay nagtataglay ng isang asul na innate spiritual root. Kung hindi, ang St. Lance Enforcement Hall ay hindi hahayaan ang gayong hatol na tumayo. Kung tutuusin, maaari kong i-claim ang pagtatanggol sa sarili para sa pagpatay kay Huey. Gayunpaman, walang dahilan para patayin ko si Kan. Naglakas loob si Alvin na patayin ang Yuan Brothers dahil alam niyang maaangkin niya ang asul na innate spiritual root sa lalong madaling panahon. Noong panahong iyon, bago niya patayin si Huey, mayroon siyang dark green na innate spiritual root. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkakaroon ng asul na innate spiritual root. Sa nangyari, tama si Alvin. Matapos patayin ang Yuan Brothers at lamunin ang kanilang innate spiritual roots, ang kanyang innate spiritual roots ay nagawang magbago mula sa dark green hanggang blue. Ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na sina Elder Bruce at Hui ay hindi magkakaroon ng ganoong matinding pagbabago sa ugali kung hindi niya ipapakita ang kanyang asul na innate spiritual root. Ang kanilang pagbabago ay napakatindi kung kaya't mula sa pagnanais na patayin siya tungo sa pagprotekta sa kanya sa lahat ng paraan. Para protektahan si Alvin, nagluto sina Bruce at Hui ng isang engranding talumpati na magbibigay sa kanila ng katwiran para protektahan siya. Natural, biro lang ang pagbibigay katwiran sa mga mata ng mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum na naruroon noong mga panahong iyon dahil masasabi ng lahat na gumagawa lang ng dahilan ang enforcement elders. Kahit noon pa, ano ang magagawa nila? Hanggat nagpasya ang St. Lance Enforcement Hall na ipahinga ang kaso, ang kinalabasan ng insidente ay napagpasyahan na. Mukhang desidido na ang kalalabasan.
Tungkol naman sa parusa ko, hindi masyadong makakaapekto sa plano kong maglingkod sa First Mine of the Four Symbol Sanctums. Batay sa mga alituntunin ng Four Symbol Sanctum, ang mga disipulo na nasentensyahan na maglingkod sa mga minahan ay maaari pa ring maging mga disipulo ng Saintland hanggat nakakuha sila ng pagkilala mula sa mga tao sa Saintland. Nabalitaan ni Alvin ang tungkol sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums na sinentensyahan sa mga minahan dahil sa mga maling gawain noong nakaraan. Bukod dito, alam niya na hanggat nakapasok ang disipulo sa banal na lupain ay malaya na siya sa parusa. Hindi masyadong mahirap para sa akin na makakuha ng pagkilala para makapasok sa Saintland ng Fire Worship Sect. Maaari lang akong sumali sa Saintland Assessment at maging disipulo ng Saintland gamit ang sarili kong lakas. Gayunpaman, magtatagal pa bago isasagawa ang susunod na Saintland Assessment. Naniniwala si Alvin na hindi niya kailangang maglingkod sa First Mine ng Four Symbol Sanctums ng mahabang panahon. Makakaalis na siya sa minahan kapag nagsimula na ang Saintland Assessment. Hanggat makapasa siya sa assessment at maging isang alagad, malaya na siya sa parusang pagsisilbi sa mga minahan sa loob ng 10 taon. Susubukan kong makabisado ang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, sa susunod na 10 buwan. Tumanggi akong maniwala na hindi ko kakayanin ang pinakamahusay na defensive high-grade divine ability sa Fire Worship Sect. Inalis ni Alvin ang kanyang isipan sa lahat ng hindi kinakailangang pag-iisip at nakatuon sa pagmaster ng Black Turtle's Barrier. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa Black Turtle's Barrier ay nakaimbak sa kanyang isipan sa kanyang huling pagbisita sa Black Turtle Sanctum. Habang si Alvin ay abala sa pagmaster ng Black Turtle's Barrier, labis na hindi nasisiyahan si Argus sa kanyang natuklasan kamakailan. Talaga bang may asul na innate spiritual root si Alvin? Pero, naalala ko noong innate talent assessment, mayroon lang siyang dilaw na innate spiritual root. Posible bang hindi lang niya itinago ang kanyang cultivation base, kundi itinago rin niya ang kanyang innate spiritual root? Sabi ni Argus habang nagbabago ang kanyang ekspresyon. Si Argus ay nagpunta sa Enforcement Hall sa Saintland 1 buwan na ang nakalipas, na nagnais na bawiin ang hatol ni Bruce. Sinadya ni Alvin na patayin si Khan. Kahit sino sa mga alagad ng Vermilion Bird Sanctum ay maaaring patunayan iyon. Sa makatuwid, lubos na nagtitiwala si Argus na kaya niyang bawiin ang hatol ni Bruce. Sa kanyang opinyon, hanggat nagtaas siya ng pagtutol sa hatol ni Bruce, magpapadala ang Enforcement Hall ng isa pang Enforcement Elder upang imbestigahan ang bagay. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay si Alvin. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Nang dumating si Argus sa Enforcement Hall sa Saintland at basahin ang ulat na isinumite ni Bruce, siya ay natulala. Iniulat ni Bruce na may posibilidad na sinadya ni Alvin na patayin ang disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, si Khan. Dahil si Alvin ay isang henyo ng martial daw na nagtataglay ng asul na innate spiritual root, ayon sa hindi sinasabing mga patakaran na pumaibabaw sa mga opisyal na tuntunin at batas ng Fire Worship Sect, hindi dapat patayin si Alvin para sa pagkamatay ng isang ordinaryong disipulo tulad ni Khan. Iyon ang dahilan kung bakit hinatulan lamang niya si Alvin na maglingkod sa First Mine ng Four Symbol Sanctums. Ang Enforcement Hall ng Saintland ay sumang-ayon sa kanyang desisyon tungkol sa henyong ito na may asul na innate spiritual root. Ang ganitong henyo ay nararapat na bigyan ng pagkakataon. Isang asul na innate spiritual root. Paano ito posible? Pakiramdam ni Argus ay parang 1,000 kabayo sa galit ang yumuyurak sa kanyang puso pagkatapos niyang basahin ang ulat. Agad niyang inakusahan si Bruce ng pulsipikasyon ng impormasyon sa ulat dahil sigurado siyang si Alvin ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root at hindi isang blue innate spiritual root. Gayunpaman, ang tugon ng elder na naka-duty sa Saintland's Enforcement Hall ay nag-alinlangan sa kanya. Bago ka magkaroon ng sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce ay nagmamit ng impormasyon sa ulat, ang Enforcement Hall ay hindi tutugon sa iyong akusasyon batay sa sabi-sabi. Naturally, kung pipilitin mong akusahan siya, maaari mong gawin ito. Magpapadala kami ng isang Enforcement Elder mula sa Enforcement Hall upang sumama sa iyo upang mapatunayan ang iyong mga akusasyon ay hindi totoo. Kukunin namin ito habang sinisiraan mo ang Enforcement Hall, at mapaparusahan ka.
Sabi ng enforcement elder on duty. Dahil dito, nag-alinlangan si Argus dahil hindi maliit na krimen ang pagsira sa enforcement hall. Bagamat hindi sapat na seryoso ang pagpapalaya sa fire worship sect, ang parusa ay magiging labis na pahirap. 1956. Maging si Argus, ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, ay hindi nang ahas na maliitin ang matinding parusa ng enforcement hall. Dahil dito, sa oras na iyon, umalis siya sa Saint Land Enforcement Hall upang personal na maghanap ng ebidensya na magpapatunay na si Alvin ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa relasyon nina Alvin at Bruce. Bilang enforcement elder, sikat ang katwiran ni Bruce sa Black Turtle Sanctum. Kung hindi sana siya itinalaga bilang enforcement elder ng Black Turtle Sanctum ng Saint Land Enforcement Hall. Kung hindi personal na nasaksihan ni Argus si Alvin na sumubok ng dilaw para sa kanyang innate spiritual root, hindi siya magdududa sa hatol ng Bruce. Dahil nasaksihan niya ito para sa kanyang sarili, pakiramdam niya ay gawa-gawa lamang ang ulat na ibinigay ni Bruce sa Saint Land Enforcement Hall. Matatag siyang naniniwala na si Alvin ay isang karaniwang tao lamang na nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root. Isa lang ang dahilan para magsinungaling ang isang patas at makatarungang tao tulad ni Bruce para kay Alvin. Hindi dapat simple ang kanilang relasyon. Dahil dito, sa loob ng halos 2 buwan, inimbestigahan ni Argus ang relasyon nina Bruce at Alvin sa bawat aspeto. Kahit noon pa man ay umahan pa rin siyang walang dala. May teknik ba para itago ang innate spiritual root ng isang tao? Sa totoo lang, imposibleng umiral ang ganoong teknik. Kahit na mayroon man, ang powerhouses lang sa Saint Celestial Stage o mas mataas ang makakapag-cast nito. After all, powerhouse lang sa Saint Celestial Stage o mas mataas ang makakadetect ng presensya ng kanilang innate spiritual root. Paano sila makakabisado ng pamamaraan para itago ang kanilang innate spiritual root? Bulong ni Argus sa sarili. Natitiyak niyang nagsinungaling si Bruce para tulungan si Alvin na makatakas sa sentensya ng kamatayan kahit na wala siyang ideya kung bakit gagawin iyon ni Bruce. Guru. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa labas, na naging dahilan upang mabawi ni Argus ang kanyang katinoan. Pumasok ka, sagot ni Argus bago pumasok ang isang malamultong figure sa malawak na mansyon na tinitirhan ni Argus. Ang tao ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may katamtamang pangangatawan. Medyo mabangis ang itsura niya. Ang kanyang gusot na buhok ay nalaglag sa kanyang balikat, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakakatakot na liwanag. Habang nakatayo siya, para siyang isang mabangis na lobo. Ang sino mang makakakita sa kanya ay makaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay nakasuot ng mahabang puting damit na may burden ng tansong apoy. Gayunpaman, walang pattern sa apoy. Batay dito, masasabi ng isa na siya ay Bronze Flame Elder mula sa Saint Land. Ang mga eksklusibong uniforme ng mga elder at disipulo ng Saint Land ay binordahan ng apoy lamang. Tanging ang mga uniforme ng mga matatanda at disipulo ng Four Symbol Sanctums ang may mga pattern sa kanila. Magandang araw, Guru. Nang makapasok ang nasa katanghaliang gulang, yumuko siya kay Argus ng may paggalang. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, bumantong hininga si Argus. Hanzo, pasensya ka na sa pagpapabiye sa iyo. Hindi lang ako naging sanhi ng pagkawala mo ng isang direktang disipulo, ngunit hindi ko rin kayang patayin ang mamamatay tao na iyon. Batay sa kanilang mga salita, madaling masasabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, si Hanzo, ang master ng disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, si Huey, na pinatay ni Alvin 2 buwan na ang nakakaraan. Guru, si Huey ay hindi namatay ng walang kabuluhan dahil ito ay para sa iyong kapakanan. Hanzo shook his head instead. Gayunpaman, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na ang pumatay sa kanya ay may kahangahangang paraan. Hindi man lang siya nabigyan ng sentensya ng katayan. Isang dilaw na innate spiritual root lang ang taglay niya, bakit siya nakakatanggap ng espesyal na pagtrato? Hanzo sounded emotional when he reached the end of his sentence. Pagkatapos ng lahat, si Huey lang ang kanyang direktang disipulo.
Bagamat karaniwan lamang ang likas na talento ni Huey, labis niyang hinahangaan si Huey dahil sa pagiging matino niya. Kalalabas lang ni Hanzo mula sa kanyang closed-door cultivation kahapon. Dahil naiinip na siya ngayon, nagpasya siyang bisitahin ang Vermilion Bird Sanctum para hanapin ang kaibigan. Sino ang nakakaalam na malalaman niya na ang kanyang direktang disipulo, si Huey, ay pinatay? Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang pumatay ay nanatiling hindi naparusahan. Matapos niyang malaman ang tungkol sa nangyari at ang pumatay ay ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na tinatawag na Alvin, agad siyang pumunta sa Black Turtle Sanctum. Mabilis niyang hinanap ang kanyang amo pagdating niya sa Black Turtle Sanctum. Mula sa kanyang nalalaman, nang ipahayag ni Elder Bruce na tagapatupad ng Black Turtle Sanctum ang hatol, naroon din ang kanyang amo. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang master ay nagpahayag na siya ay pupunta sa Saint Land Enforcement Hall upang tumutol sa hatol ni Bruce. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila nabigo ang kanyang amo kahit na pumunta sa Saint Land Enforcement Hall. Master, balita ko pumunta ka na sa Saint Land Enforcement Hall. Tanong ni Hanzo habang nakatingin kay Arges. Oo, tumango si Arges. Mabuti pa nang hindi binanggit ni Hanzo ang Saint Land Enforcement Hall, ngunit sa sandaling binanggit niya ito, naging malungkot kaagad ang ekspresyon ni Arges. Hindi mo ba sila mapipilit na baligtarin ang hatol ni Bruce? Tanong ulit ni Wei. Hindi ko kaya. Umiling muli si Arges. Bakit? Wei, natarante siya. Sa pagkakaalam ko, hindi lang ang alagad ko ang pinatay ni Alvin, kundi pinatay din niya ang nakababatang kapatid ng alagad ko. Maaari niyang i-claim ang pagtatanggol sa sarili sa pagpatay sa alagad ko simula nang siya ang gumawa ng unang hakbang, pero halatang sinadya niyang patayin ang nakababatang kapatid ng alagad ko, si Kan. At saka, maraming Vermilion Bird Sancles ang makakapagsabi niyan sa akin ng Vermilion Bird Sancles. Sumasangayon ba talaga ang Saint Land Enforcement Hall sa hatol ni Bruce? Bakas nang hindi kasiyahan ang maririnig ng magsalita siya. Sa ulat na isinumite ni Bruce, nakasaad na si Alvin ay isang martial genius na nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Dahil dito ang Saint Land Enforcement Hall ay hindi nag-abala na imbestigahan ang usapin ni Alvin na sadyang pumatay ng kapwa-disipulo, sagot ni Arges sa malalim na boses. Si Arges ay labis na nadismaya at naguguluhan din sa bagay na ito. Asul na espiritual na ugat. Saglit na natigilan si Hanzo bago siya nagsabi, Guro, sa pagkakaalam ko, si Alvin ay nagtataglay ng isang dilaw na innate spiritual root, tama? Hindi ba isa ka sa mga moderator noong sumali siya sa pagsusuri ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum? Tama. Tumango si Arges. Noong oras na iyon, gumamit kami ng 2 spiritual pearls para matukoy ang kanyang innate spiritual root level. Parehong kinumpirma na mayroon siyang dilaw na innate spiritual root. 100% akong sigurado dito. Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay peke ang ulat na ibinigay ni Bruce? Nagsinungaling ba siya tungkol kay Alvin na nagtataglay ng asul na innate spiritual root? Malamig na kumikinang ang mga mata ni Hanzo. Akala ko rin sa simula. Gusto ko pang magsampa ng reklamo laban sa matandang geezer na iyon na si Bruce. Gayunpaman, sinabi sa akin ng namamahala sa Saint Land Enforcement Hall na kung pipilitin kong magsampa ng reklamo laban kay Bruce, tatanggapin at iimbestigahan ng Enforcement Hall ang bagay na iyon. Gayunpaman, kung mapapatunayan na ang mga akusasyon ko laban kay Guo Zedong ay mapaparusahan. Bakas ang takot sa mga mata ni Arges nang magsalita ito. Si Bruce ay isang miyembro ng Enforcement Hall kung tutuusin. Ang paninirang puri sa isang enforcement elder ay hindi isang maliit na krimen. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na hindi ka sigurado kung si Alvin ay talagang may asul na innate spiritual root, Master? Nakakunot noon na tanong ni Hanzo, Guro, hindi ba nasaksihan mo ng sarili mong mga mata at kinumpirma mo ito sa likas na pagtatasa ng talento na mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root? Ito ay dahil alam ni Alvin ang ilang pamamaraan para itago ang kanyang cultivation base. Kapag naisip ko ito, hindi ako makatitiyak na wala siyang alam na ibang pamamaraan para itago ang kanyang innate spiritual root. Gayunpaman, batay sa sitwasyon, sa tingin ko ay hindi ito posible. Nagpatuloy si Arges sa pagsasabi.
Kung tutuusin, isang powerhouse lang sa Saint Celestial Stage o mas mataas ang makakadama ng kanyang sariling innate spiritual root. Si Alvin ay isa lamang exemplary Saint Stage Martial Cultivator, ganap na imposible para sa kanya na maramdaman ang kanyang innate spiritual root. Kung hindi niya maramdaman ang kanyang innate spiritual root Bli root, paano niya mapapansin ang kanyang innate spiritual root Bli? Talaga. Nagningning ang mga mata ni Hanzo nang marinig niya ang mga salita ni Arges. Halatang sumang-ayon siya kay Arges. Kung ganoon nga ang kaso, halata na ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce ay naglalaro ng paboritismo at niloloko ang kanyang ulat. Iyon din ang pinaghihinalaan ko. Gayunpaman, nitong nakaraang 2 buwan, paulit-ulit kong inimbestigahan ang relasyon ni Bruce at Alvin, ngunit wala akong mahanap na kahit ano na hindi kapanipaniwala. Bilang enforcement elder ng Black Turtle Sanctum, si Bruce ay palaging makatarungan at patas. Walang dahilan para paboran niya ang kanyang bagong alagad na si Sanctum at Black. Sabi ni Arges habang umiiling. Ito ang pinaka-naguguluhan sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng bahagyang pag-aatubili na magsampa ng reklamo laban kay Bruce. Guro, tiyak na may relasyon sa pagitan ni Bruce at ng Alvin na iyon. Tiyak na naitago nila ito ng husto kaya wala kang mahanap. Gaya nga ng sinabi mo, sa cultivation base ni Alvin, imposible para sa kanya na itago ang kanyang innate spiritual root. Hindi tulad ni Arges na nakaramdam ng pag-aalinlangan, si Hanzo ay lubos na nagtitiwala. Hindi lang iyon, pero personal mong nasaksihan na nagtataglay siya ng dilaw na innate spiritual root sa panahon ng innate talent assessment ng 2 beses. At saka, 2 beses siyang nasubak gamit ang 2 magkaibang spiritual pearls. Mula dito, mapapatunayan natin si Alvin ay mayroon lamang dilaw na innate spiritual root. Siguradong pinalsipikan ni Bruce ang kanyang ulat. Ipinagpatuloy ni Hanzo ang pagsasabing, Guro, pagkatapos isaalang-alang ang lahat, napagpasyahan kong magtungo sa Saint Land Enforcement Hall at magsampa ng reklamo laban sa enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce para sa paboritismo at pamemeki sa kanyang ulat tungkol kay Alvin na nagtataglay ng asol na innate spiritual root. Kapag napatunayang nagkasala si Ling Bruce, natural na mawawala ng hatol si Tian, natural na mawawala si Dwayne, ang kanyang sentensya ay natural na mawawala si Alvin. Parusahan din si Bruce, at baka mawala pa siya sa kanyang posisyon bilang enforcement elder. Walang argumento ang tono ni Hanzo. Nang matapos magsalita si Hanzo, nagpaalam siya kay Arges na tulala. Nang sa wakas ay nanambalik na si Arges, umalis na si Hanzo. Talagang naging duwag ako sa pagtanda ko. Kahit ang alagad ko ay mas matapang pa kaysa sa akin, nakangiting tinutuya ni Arges ang kanyang sarili. 1957. Wala pa ring gaanong pag-unlad. Mukhang kailangan kong obserbahan ang isang taong nag-ahadjust ng Black Turtle's barrier bago ko matagumpay na maunawaan at makabisado ito sa maikling panahon. Sa loob ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang imulat niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa Fire Worship Sect, hindi hihigit sa 10 tao ang matagumpay na naintindihan at nakabisado ang Black Turtle's barrier. Sa ating Black Turtle Sanctum, parang ang Sanctum Leader lang ang nakakabisado sa Black Turtle's barrier. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ang Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum ay isa ring Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect. Sinasabing isa siyang powerhouse na nirerango sa top 50 ng Supreme Saint Rankang. Nang iniisip ni Alvin kung paano niya makukuha ang Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum na ihagis ang Black Turtle's barrier para mapanood niya, biglang umalingaw-ngaw ang isang maingay na boses sa hangin. Alvin! Napakalakas ng tunog na malinaw na maririnig sa bahay ni Secundes at sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sino ang tumatawag sa akin? Natarante si Alvin nang marinig niya ang boses. Sigurado siyang hindi niya narinig ang boses noon. Matanda na ang boses. Sigurado siyang matandang lalaki ang tumatawag sa kanya. Ako si Mengjun, ang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Matapos tawagan ng taong iyon si Alvin, nagsimula siyang magpakilala na para bang natatakot siyang hindi siya pansinin ni Alvin. Mengjun.
Saglit itong pinag-isipan ni Alvin bago niya napagtantong narinig na niya ang pangalang ito noon. Si Mengjun ay isa sa 5 Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum. Kasama sina Argus, Bruce, at Shelton sa paligid, si Mengjun ay tila walang presensya. Iyon ang dahilan kung bakit tumagal si Alvin ng ilang sandali upang maalala siya. Matapos iwan ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at ilagay ito, binuksan niya ang pinto ng bahay ni Secundes. Sa sandaling umalis siya sa bahay ni Secundes, agad niyang naramdaman ang 2 pares ng mga mata na nakatutok sa kanya. Ang isa sa kanila ay napuno ng puot. Lumiyon sa kanila si Alvin. May nakita siyang 2 figure na nakatayo sa malapit. Ang isa ay nakatayo sa nangunguna, ang isa ay nakatayo sa likod. Ang taong nangunguna ay isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme na exclusive sa Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Matatag ang kanyang katawan. Kung hindi titingnan ang kanyang mukha, hindi masasabing matanda na siya. Ang taong nakatayo sa likod ng matanda ay hindi estranghero kay Alvin. Ito ay walang iba kundi ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na nakipag-away at natalo ni Alvin, na nagresulta sa kanyang bahay sa Secundes na kinuha ni Alvin. Nangyari ang lahat ng ito 2 buwan na ang nakakaraan. Tila Jomer ang tawag sa kanya. Malamang si Mengjun ang tumawag sa kanya kanina. Elder Mengjun, hinahanap mo ba ako? Curious na tanong ni Alvin habang nakatingin sa matanda. Ikaw. Sumunod ka sa akin, utos ni Mengching kay Alvin habang nakatingin sa kanya ng walang pakialam. Nang matapos siyang magsalita, lumipad siya palabas ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Para bang sigurado siyang gagawin ni Alvin ang sinabi sa kanya. Paalam, Guru. Bago kumilo si Alvin, narinig niyang sumigaw si Jomer nang may paggalang bago yumuko kay Mengjong. Si Elder Mengjun. Ang master ba ni Jomer? Bahagyang nagulat si Alvin nang matuklasan niya ito. Kanina, nang makita niya si Jomer na nakatayo sa likod ni Mengjun, naisip niyang si Jomer ay random na tinanong ni Mengjun na ipakita sa kanya ang kanyang tirahan. Hindi niya inaasahan na si Mengjun ang master ni Jomer. Bagamat alam niyang si Mengjun ang amo ni Jomer, sinundan pa rin niya ito. Dahil napakaraming tao ang nanunood, hindi siya natakot na gumawa ng hakbang si Mengjun laban sa kanya. Si Duan Alvin ay sumama kay Elder Mengjun. Mukhang hinahanap ni Elder Mengjun si Alvin. Balak ba niyang maghiganti para sa kanyang disipulong si Jomer para sa nangyari 2 buwan na ang nakakaraan? Sa tingin mo, posible ba? Ang insidenteng iyon ay naganap 2 buwan na ang nakakaraan. Kung gusto ni Elder Mengjun na maghiganti para kay Jomer, ginawa niya ito ng mas maaga. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? May punto ka. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na nagkataong nakakita kay Alvin na umalis kasama si Mengjun ay hindi maiwasang mag-usap sa kanilang mga sarili. Kahit ano paman, hindi malalagay sa hindi magandang posisyon si Senior Brother Alvin. 2 buwan na ang nakalipas, pinatay niya ang 2 tao mula sa Vermilion Bird Sanctum at lumikha ng napakalaking kaguluhan, ngunit, ipinadala lamang siya sa First Mine ng 4 Symbol Sanctum para maglingkod sa loob ng 10 taon. Ang krimen niya ay pagpatay sa kapwa-disipulo at hindi maliit na krimen. Hindi ba't dahil ang 2 disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay naghanap ng gulo kay Alvin at gusto siyang patayin? Si Alvin ay kumilos lamang bilang pagtatanggol sa sarili, kaya't nakatanggap siya ng napakagaan na parusa. Hindi ganoon ang totoo. May kaibigan akong disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, at nasaksihan niya ang pangyayari noong araw na iyon. Ayon sa kanya, totoong ang isa sa mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ang unang kumilos at inatake si Alvin. Gayunpaman, hindi tiyak kung sinadya niyang patayin si Alvin na malamang na gusto niya lang na patayin si Alvin. Nakakasakit kay Elder Argus ng ating Black Turtle Sanctum. Sinubukan ng disipulo ng Vermilion Bird Sanctum na maghiganti para kay Elder Argus. Sigurado ka bang tama ang iyong narinig? Bueno, malamang na hindi mo alam ito. Ang sabi-sabi na ang disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ay ang direktang disipulo ng dakilang direktang disipulo ni Argus. Siya ang dakilang disipulo ni Elder Argus. Paanong kakaiba para sa kanya na maghiganti para sa kanyang Grandmaster?
Isantibi kung talagang sinadya ng dakilang disipulo ni Elder Arges na patayin si Alvin o hindi, sinasabing ang disipulo ng isa pang Vermilion Bird Sanctum ay hindi man lang gumawa ng hakbang laban kay Alvin, ngunit siya ay napatay din. Mula sa sinabi ng mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, si Alvin ay sinasadyang pumatay sa aming kaso, bagamat sinadya siyang patayin ng Turko. Pinadala lang siya ng Enforcement Elder Bruce para maglingkod sa minahan sa loob ng 10 taon. Huwag mong sabihin sa akin na ang Enforcement Elder ng Vermilion Bird Sanctum ay walang pagtutol sa hatol ni Elder Bruce. Sinasabi na ang hatol ay magkasamang ginawa ni Elder Bruce at ng Vermilion Bird Sanctum's Enforcement Elder. Matapos talakayin ang tungkol kay Alvin, ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay inilipat ang kanilang paksa sa insidente na nangyari sa Vermilion Bird Sanctum 2 buwan na ang nakakaraan. Ang insidenteng iyon ay kumalat na ngayon sa buong Four Symbol Sanctums. Kasabay nito, maraming mga alagad ng Four Symbol Sanctum ang nag-alinlangan sa hatol ng Black Turtle Sanctum sa pagpapatupad ng Elder, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Gaya ng kasabihan, ang mga salita ng maralita ay may kaunting bigat. Habang lumilipas ang panahon, paunti-unti na rin ang nag-uusap tungkol dito. Gayunpaman, sa kaibuturan ng marami sa puso ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctums, naghinala silang malakas ang suporta ni Alvin. Kung hindi, paano siya makakatakas sa pagpatay ng isang tao na sadyang may kaunting parusa lamang? Samantala, nang maabutin ni Alvin si Mengjun, isa sa 5 dakilang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, hindi niya maiwasang magtanong, Elder Mengjun, saan mo ako dadalhin? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, walang pakialam na sagot ni Mengjun. Gayunpaman, nang marinig ang mga salita ni Mengjun, napatigil si Alvin at nakasimangot habang sinabi, Elder Mengjun, kung hindi mo linawin sa akin, mangyaring huwag mo akong sisihin sa hindi pakikipagtulungan sa iyo. Sino ang nakakaalam kung sinusubukan mong maghayganti sa akin dahil sa pananakit mo sa iyong mga disipulo 2 buwan na ang nakakaraan? Maghihiganti ka sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, si Mengjun ay saglit na natigilan bago siya nagsimulang tumawa. Ang isang matandang tulad ko ay hindi magpapakababa upang makialam sa mga usapin sa pagitan ng 2 junior. Bukod dito, ang pananakit mo sa kanya ay maaaring ituring na isang uri ng pagsasanay para sa kanya. Masaya ako tungkol doon. Bakit ako maghihiganti sa iyo? Ang mga salita ni Mengjun ay mapagbigay, at siya ay tila taos-puso, na hindi nag-iwan ng puwang para kay Alvin na pagdudahan siya. Fine. Dahil tayong 2 lang ang nandito, walang masama kung sabihin ko sa iyo ang tungkol dito ngayon. Sinabi ni Mengjun, ang dahilan kung bakit ako nagpunta para hanapin ka ay dahil kay Silver Flame Elder Chen mula sa Saintland Enforcement Hall. Saintland Enforcement Hall. Silver Flame Elder Chen. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagtanong, Elder Mengjun, alam mo ba kung bakit ako hinahanap ni Elder Chen? Sa sandaling ito, nagsimulang tumibok ang puso ni Alvin. Nagawa kaya ni Arges na bawiin ang hatol ni Elder Bruce mula noong nakaraang 2 buwan. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang pag-iisip na ito dahil nakita niya itong katawa-tawa. Sa kanyang innate spiritual root, walang paraan ang Saintland Enforcement Hall ay hindi tumayo sa kanyang tabi. Gayunpaman, kung hindi nagawang bawiin ni Elder Arges ang hatol ni Elder Bruce, bakit ako hahanapin ng isang Silver Flame Elder mula sa Saintland Enforcement Hall sa Black Turtle Sanctum? Hindi ito maisip ni Alvin kahit gaano pa ito pinag-isipan. Hindi rin ako sigurado tungkol dito. Gayunpaman, kasama niya rin si Hanzo, sagot ni Mengjun habang patuloy siyang gumagalaw. Muli siyang naabutan ni Alvin at tinanong, Hanzo. First time niyang marinig ang pangalang ito. Wei siya ang dakilang direktang disipulo ng Elder Arges ng ating Black Turtle Sanctum. Siya rin ang master ng Huey na pinatay mo 2 buwan na ang nakakaraan. Dagdag ni Mengjun. Ang Panginoon ni Huey. Napakunot ang noo ni Alvin habang siya ay lalong naguguluhan. Sa pamumuno ni Mengjun, dumating si Alvin sa isang liblib na palasyo na matatagpuan sa hilaga ng Black Turtle Sanctum. Ang palasyong ito ay matatagpuan sa isang kagubatan at hindi gaanong kapansin-pansin. Kung hindi dahil kay Mengjun, hindi mapapansin ni Alvin ang lugar na ito. Bagamat mukhang luma ang lugar, pinananatiling malinis.
Habang sinusundan ni Alvin si Mengjun, nakita ni Alvin ang isang pamilyar na figure pagkapasok niya sa palasyo. Ang pamilyar na figure ay isa sa 3 figure na nakatayo sa loob ng palasyo. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce. Elder Bruce, bakit nandito ka rin? Nang makita si Bruce, hindi naiwasang magtanong ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. May nagsampa ng reklamo na nagsasabing inabuso ko ang aking kapangyarihan para sa personal na kapakanan at pinalsipika ang aking ulat at nagsinungaling tungkol sa iyong innate spiritual root para alisin ka sa iyong mga krimen. Sumagot si Bruce sa pamamagitan ng kanyang voice transmission. Ano? Nang marinig ang kanyang mga salita, natigilan si Alvin. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin sa isang medyo may edad na lalaki na malamig na nakatingin sa kanya. Hindi naging mahirap para sa kanya na alamin kung sino ang lalaking iyon. Siya si Hanzo. Siya ang nagsampa ng reklamo laban kay Elder Bruce. Sa tingin niya ay nagsisinungaling si Elder Bruce tungkol sa aking innate spiritual root. Parang hindi talaga naniniwala si Argus na nagtataglay ako ng asul na innate spiritual root. 1958. Gayunpaman. Natatakot ako sa pagkakataong ito si Argus ay naghukay ng libingan para sa sarili niyang direktang disipulo. Malamig na ngumiti si Alvin habang nakatingin kay Hanzo. Matapos dalhin ni Mengjun si Alvin sa loob, tumingin siya sa matandang nakatayo sa pagitan ni Bruce at Hanzo bago niya sinabi kay Alvin, Alvin, ito si Elder Chen mula sa Saint Land Enforcement Hall. Magandang araw, Elder Chen, magalang na bati ni Alvin sa matanda nang marinig ang mga salita ni Mengjun. Si Elder Chen ay isang pinong matandang lalaki at may magandang hitsura. Tumango siya bilang tugon sa pagbati ni Alvin sa pamamagitan ng kanyang kalahating nakapikit na mga mata. Siya ay may banayad at kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw si Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Hindi nagpatalo si Elder Chen habang diretsyong sinabi, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa inyong Black Turtle Sanctum sa pagkakataong ito ay tungkol sa hatol na ginawa ng pagpapatupad ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce 2 buwan na ang nakakaraan. Kalmadong tumango muli si Alvin. Hindi naman siya mukhang guilty. Kung tutuusin, wala naman siyang dapat ikakonsensya. Nang makita ito, malamig na ngumuso si Hanzo habang iniisip ang sarili, sinusubukan mong gumawa ng isang aksyon. Kapag personal na sinisiyasat ito ni Elder Chen at sinubukan ang iyong likas na talento, gusto kong makita kung magagawa mong manatiling kalmado. Natitiyak ni Hanzo na si Alvin ay masentensyahan ng kamatayan ngayon. Naimpluwensyahan siya ni Argus at nagkaroon ng preconceived na paniwala na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Hindi ka ba nagulat? Curious na tanong ni Elder Chen nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin. Elder Chen, matagal ko nang pinaghihinalaan na darating ang sandaling ito. Gayunpaman, hindi ko lang inaasahan na ang taong gustong bawiin ang hatol ni Elder Bruce ay hindi si Elder Argus mula sa Black Turtle Sanctum. Nang matapos magsalita si Alvin, makahulugan niyang tiningnan si Hanzo na nakatayo sa tabi ni Elder Chen. Si Hanzo ay orihinal na nagplano na manatiling tahimik. Gayunpaman, nang makita niya ang pangungutya sa mga mata ni Alvin, agad siyang nagalit. Malamig siyang ngumiti at sinabing, bakit kailangang personal na asikasuhin ng aking guro ang bagay na ito? Gayunpaman, ang mga salita ni Hanzo ay nagdulot ng kawalang kasiyahan mula kay Elder Chen sa halip. Malamig na umungol si Elder Chen. Hindi ganoon kadali na baligtarin ang hatol na ginawa ng isang enforcement elder. Bago lumabas ang katotohanan, walang tiyak. Sa Fire Worship Sect, kapag gusto ng isa na bawiin ang hatol na ginawa ng isang enforcement elder, katumbas ito ng pagbibigay sa Saint Land Enforcement Hall ng isang sampal sa mukha. Sa Fire Worship Sect, lahat ng enforcement elders, kabilang ang 4 na enforcement elders sa 4 symbol sanctums, ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Saint Land Enforcement Hall. Ang pagdududa sa hatol na ginawa ng sinuman sa enforcement elder ay katumbas ng pagdududa sa paghatol ng Saint Land Enforcement Hall nang piliin nila ang kanilang enforcement elders.
Dahil dito, nang subukan ni Argus na magsampa ng reklamo laban sa enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce na inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan, sinadyang binalaan siya ng Elder na namamahala noong panahong iyon. Mainam na magsampa ng reklamo laban sa isang enforcement elder na itinalaga ng enforcement hall, ngunit kung mapatunayang sinisiraan ng nagrereklamo ang enforcement elder, ang nagrereklamo ay magiging guilty sa paglapastangan sa Saintland Enforcement Hall. Sa Fire Worship Sect, ang Saintland Enforcement Hall ang namamahala sa pagpapatupad ng batas. Isa rin itong napakasagrado at kahangahangang lugar. Kung may manggahas na lapastanganan ang Saintland Enforcement Hall, sila ay mapaparusahan ng husto. Ang kabanalan ng Saintland Enforcement Hall ay hindi pinahintulutang labagin. Sa kasaysayan ng Fire Worship Sect, maraming tao ang nagtangkang lapastanganan ang Saintland Enforcement Hall sa iba't ibang paraan. Bagaman ang karamihan sa mga taong ito ay hindi sinasadya, ang Saintland Enforcement Hall ay hindi nag-abala tungkol dito. Kalahati ng mga taong ito ang namatay dahil sa matinding parusa ng Saintland Enforcement Hall. Oo, Elder Chen. Nang marinig ang ungol ni Elder Chen, hindi mapigilan ni Hanzo ang manginig. Hindi na siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano matapos niya itong mabilis na sagutin. Gayunpaman, tumingin pa rin siya kay Alvin na may bahid ng panunuya. Whoosh! Si Elder Chen ay isang prangka na tao. Sa pagtaas ng kanyang kamay, naglabas siya ng isang spiritual pearl at ipinasa ito kay Alvin. Gamitin muna ang spiritual pearl upang matukoy ang iyong innate spiritual root. Kung ito ay nagpapakita na ikaw ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root, gagamitin ko ang aking divine consciousness upang makita ang iyong kaluluwa at mag-imbestiga kung mayroon ka talagang asul na innate spiritual root. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Mas tumalim ang tingin ni Elder Chen habang nakatingin kay Alvin nang matapos siyang magsalita. Hindi sinasadya nitong pinilit si Alvin. Gagawin ko ang sinabi mo, Elder Chen. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Hanzo, si Alvin na nahaharap sa pressure na ipinalabas ni Elder Chen ay nanatiling kalmado. Agad niyang inabot ang spiritual pearl mula kay Elder Chen. Ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, paano pa rin siya kalmado? Hanzo ay tiyak na si Alvin ay gumagawa lamang ng isang aksyon kanina upang lokohin sila. Gayunpaman, ang katotohanan na maaari siyang manatiling kalmado kahit na sa puntong ito ay nakadama ng labis na pagkabalisa kay Hanzo. Ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce ay nakatayo sa kabilang panig ni Elder Chen. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang opinyon, ang kanyang hatol ay ginawa ayon sa unspoken rule ng Fire Worship Sect. Wala naman siyang kasalanan. Para sa kadahilanang ito, sa kanyang paningin, ang paghahain ni Hanzo ng reklamo sa Saintland Enforcement Hall laban sa kanya ay isang biro lamang. Ang taong malalagay sa isang hindi magandang posisyon sa huli ay hindi rin siya. Habang hawak ni Alvin ang spiritual pearl, bukod kay Bruce na hindi man lang nag-abalang pansinin ito, sina Elder Chen mula sa Saintland Enforcement Hall, Hanzo, at Mengjun ay matamang nakatitig sa spiritual pearl sa kamay ni Alvin nang may sukdulang konsentrasyon habang hinihintay nila ang pagbabago sa spiritual pearl. Magbabago ito pagkatapos ng 10 paghinga. Tahimik na lumipas ang oras. Lumipas ang haba ng hininga. Lumipas ang haba ng 2 paghinga. Nang lumipas ang haba ng 10 paghinga, nagsimulang magpakita ng mga pagbabago ang spiritual pearl sa Alvin. Agad na pinaikit ni Elder Chen, Hanzo, at Mengjun ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng tingin ng 3 lalaki, isang malabong asul na liwanag ang nagsimulang sumikat mula sa loob ng spiritual pearl bago ito unti-unting naging mas nakakasilaw. Talagang mayroon siyang asul na innate spiritual root. Hindi napigilan ni Mengjun ang mapasigaw sa kanyang malalim na boses. Imposible. Ang orihinal na pinanibik na ekspresyon ni Hanzo ay napalitan ng takot nang makita niya ang asul na liwanag na nagniningning mula sa spiritual pearl sa kamay ni Alvin. Bakas din sa mukha niya ang gulat at hindi makapaniwala. Mayroon sigurong mali sa spiritual pearl na ito. Mayroon din akong spiritual pearl. Gamitin ang akin at subukang muli. Sabi ni Hanzo habang nagmamadaling kumuha ng isa pang spiritual pearl at ibinato kay Alvin. Smack!
Bagamat maaaring baliwalain ni Alvin ang espiritual na perlas na ibinato sa kanya ni Hanzo, para sumuko si Hanzo at mawala ng pag-asa, nahuli niya ang espiritual na perlas na ibinato ni Hanzo sa kanya. Gagamitin niya ang Hanzo Spiritual Pearl para matukoy ang kanyang innate spiritual root. Nang makita ni Hanzo na nahuli ni Alvin ang kanyang spiritual pearl, tinitigan niya ang spiritual pearl ng buong konsentrasyon. May bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang espiritual na perlas ay tulad ng kanyang huling pag-asa. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 10 paghinga, isang nakasisilaw na asul na liwanag ang lumitaw din sa kanyang spiritual pearl. Baka sa mukha niya ang nakakatakot na ekspresyon habang ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Paano ito nangyari? Imposible. Imposible. Noong pumasok ka sa Fire Worship Sect, personal na nasaksihan ng master ko na sumasailalim ka sa innate talent assessment ng 2 beses. Parehong ipinakita na taglay mo ang dilaw na innate spiritual root. Siguradong niloloko mo kami. Umungol si Hanzo na may ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawala sa katinoan. Umiling si Mengjun habang sinusulyapan si Hanzo. Sa sandaling ito, kahit siya, isang tagalabas, ay nakatitiyak na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Kung bakit natagpuan si Alvin na nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root nang dumaan siya sa innate talent assessment, wala siyang ideya. Naniwala lang siya sa nakita ng sarili niyang mga mata. Tama na. Nang si Elder Chen ay sumigaw na si Wei ay nanambalik ang kanyang katinoan at tumahimik. Niloloko man niya tayo o hindi, malalaman ito kapag ginamit ko ang aking divine consciousness para imbestigahan at maramdaman ang kanyang innate spiritual root. Nang marinig ang pahayag ni Elder Chen, muling lumitaw ang isang pahiwatig ng pag-asa sa mga mata ni Hanzo. Muli niyang itinuring ang divine consciousness ni Elder Chen bilang kanyang huling pag-asa. Alvin, ang aking divine consciousness ay mag-iimbestiga at madarama lamang ang iyong innate spiritual root, hindi nito mapipinsala ang iyong kaluluwa para hindi mo kailangang ma-pressure. Relax lang, at hayaan ang mga bagay-bagay, sabi ni Elder Chen habang nakatingin kay Alvin. Sige. Tumanggo si Alvin. Dahil sa kahandaan ni Alvin na makipagtulungan, mas nagustuhan siya ni Elder Chen. Pagkatapos ngumiti sa kanya, pinalawak niya ang kanyang divine consciousness para siyasatin at maramdaman ang innate spiritual root ni Alvin. Sa sandaling pumasok ang divine consciousness ni Elder Chen sa kaluluwa ni Alvin, agad nitong pinilit si Alvin. Ito ay dahil ang banal na kamalayan ni Elder Chen ay napakalakas. Gayunpaman, kumpara sa divine consciousness ni Elder Hal, ang divine consciousness ni Elder Chen ay mas mahina. Mukhang nakabawi ng husto ang lakas ni Elder Hal. Kung makakalabas lang siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, sa tulong ng kanyang kasalukuyang naibalik na lakas at lahat ng uri ng divine abilities, kahit na ang Golden Flame Elders sa Fire Worship Sect ay maaaring hindi kapareha para sa kanya. Naisip niya na nakakalungkot na hindi makaalis si Elder Hal sa pagoda. Kung hindi, malaking tulong sa kanya si Elder Hal. Kung mayroon siyang napakalakas na tumulong sa kanya, diretso sana siyang pumunta sa Fire Worship Sect Saintland Enforcement Hall para iligtas ang kanyang asawa at anak na babae at ilayo sila sa Fire Worship Sect. Itong si Hanzo ba ay tulala? Dumating na ito sa yugtong ito, at gayon pa man, mayroon pa siyang pag-asa. Nang ibigay ni Elder Chen ang kanyang divine consciousness sa kaluluwa ni Alvin, sumulyap si Alvin kay Hanzo at nakita ang pag-asa na kumikinang sa mga mata ni Hanzo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.